Ang kanang kamay. Sinasabi nila na ang boxing ng mga babae ay nakabase sa teknik at galaw. Pero hindi nila kailanman binanggit ito. Ngayon makakakita ka ng mga KO na sobrang marahas, sobrang tagilid at talagang nakakasira na dapat ay nasa ibang usapan na. Boom! Narito ang pinaka-nakakatakot na knockout sa kasaysayan ng women's boxing. Si Shannon Courtney ay may nais patunayan. Ang babyface assassin ay sumisikat sa pambabaeng boxing sa Britanya at si Dorota Norek ay pagsubok sa kanyang kredibilidad. Pero hindi siya handa sa mangyayari. Kida, kahit biro lang dyan sa Davao. O, konting sipol. Hindi! Inabon ni Courtney si Dorota gamit ang matiising agresyon sa loob ng 7 round. Isinara ang ring hanggang sa makita niya ang pagkakataon at pinakawalan ang isang matinding kanang suntok na nagpabagsak kay Dorota sa lona ng walang babala. Agad nilinaw ni Courtney ang lahat, pero ang kasunod na boksinggera ay hindi na kinailangan ng tipikal na suntok para ipakita ang galing niya. Si Amanda Ferreira ay hindi ang pinakasikat na pangalan sa pambabaeng boxing at hindi niya kailangan maging ganoon. Pero ang kanyang mga kamao ay nagsasalita na para sa kanya. Ilang minuto pa lang mula nang magsimula ang unang round, hindi man lang nakita ni Kelly ang paparating na umiikot na suntok. Ginawang madali yun ni Ferreira, pero ang sumunod na knockout ay hindi tungkol sa lakas. Tungkol ito sa tiyaga at pagkatapos, sa isang malupit na sandali. Si Sandy Ryan ay isa sa pinakakapanpanabik na boksinggera sa kasalukuyang women's boxing at laban kay Vukovic, ipinakita niya kung bakit. Sa round 4 inatake ni Sandy ang katawan. Sunod-sunod na suntok ang tinanggap ni Vukovic hanggang sa bumagsak siya sa sahig na hirap na hirap. Hindi! Inatake ni Ryan ang katawan at natupad niya ang plano. Pero ang kasunod na boksinggera ay dumiretso sa kampiyona. Si Arely Musino ay isang kampeon sa mundo. Isang respetadong mandirigma na may karanasan at taglay ang lahat. At tumating siya sa laban na ito, dala ang lahat ng iyon sa kanyang balikat. Simula't simula pa lang, inatake na ni Knight at nagbigay ng matinding pressure na di kinaya ng kampiyona. Hindi. Sa ilang segundo ng ikalawang round, nagpakawala si Knight ng matinding kombinasyon na nagpatumba kay Arely na napatingin na lang sa mga ilaw mula sa lona. Grabe! Pinatalsik ni Knight sa trono ang kampiyona. Pero ang susunod naman na laban ay naganda para dito buong buhay niya. Si Mary Spencer ay ikon sa amateur boxing. 3 beses siyang naging kampeon sa mundo sa amateur na boxing. Nang lumipat siya sa profesional, tanong agad kung nadala niya ang lakas niya. At si Chris Namus ay natutunan ito sa mahirap na paraan. Isang suntok na nagpahinto sa laban.
Si Spencer ay naging agresibo, pisikal at walang awa. Pinilit niya si Namu sa sulok mula sa simula at hindi siya binigyan ng kahit kaanting pahinga. Sinundan niya ito ng malalakas sa suntok, kaya bumigay ang mga binti ni Namus. Nakita ng referee na sapat na ito. Sinagot ni Spencer lahat ng tanong ukol sa kanyang lakas. Ngunit sa susunod na laban, may kampiyon ang tumangging sumuko nang hindi lumaban. Nananiwala si Naomi Bosques na kontrolado niya ang gabi, pero ibang plano ni Diana Fernandez. Walang awa si Fernandez sa 7 rounds. Tinitiis ang mga tira ni Bosques at sinasagot ng mas malalakas na suntok. Isang suntok sa ikawalong round ang nagbago ng lahat. Bumangon si Bosques, pero muli lang siyang pinuruhan. Kaya kinailangang itigil ng referee ang laban. At tinulukan ka ni Fernandez ang isang walang talong record. Pero ang susunod na boksingera sa listahang ito ay hindi lang basta tumatapos ng mga record. Tinatapos din niya ang mga tao. Si Daniela Bermudez ay isa sa pinakamapanganib na boksingera sa women's boxing. Malakas sa parehong kamay at mahusay gumamit ito sa tamang oras. Kay Nisi Torres, napatunayan ng lubos ang instinct na yon. Natalo si Torres kay Bermudez na hindi tumigil sa malalakas na suntok hanggang iligtas ng referee si Torres. Si Christina Hammer ay isa sa pinakamahabang nagharing kampyon sa pambabaing boxing. Kay Gifty Ancra, malinaw niyang ipinakita ang mensahe sa buong dibisyon. Si Hammer ay napaka-eksakto. Metodiko niyang dinurog si Ancra. Hindi nagmadali o nagpakapadalos-dalos, kundi nagkalkula lang hanggang dumating ang tamang sandali. Si Bermudez ay walang awa, pero ang susunod na boksingera ay ibang-iba.
Malamig, mapagplano, di maiwasan. Si Bondaward ay may taas na 1.85 metro at may taglay na lakas ng knockout na talagang nakakatakot para sa Women's Heavyweight Division. Sa unang round, nasurpresa siya ni Elizabeth ng eksaktong suntok na nagpabagsak sa kanya sa lona. Muling tumayo siya. Akala ni Elizabeth, panalo na siya matapos ang knockdown. Nagkamali siya. Round matapos round, maraming suntok sa ulong na ipasok ni Bonda. Winasak niya si Elizabeth. Sumunod, rumagasa ang bagsik ni Bonda. Naipit sa lubid si Elizabeth at tinataka siya ni Bonda hanggang mawalan siya ng malay. Binaklas ni Hammer ang kalaban, piraso-piraso. Pero sa sumunod na laban, ang dehadong manlalaban ang unang sumuntok. Round. Binaliktad ni Ward ang laban ng matindi. Pero ang sumunod na babae ay parang normal lang ang pagkawasak. Ang laban ni Serrano at Maderna ay halos hindi naging laban. Isa itong pagpapakita ng purong dominasyon. Sa 5 round, kontrolado ni Serrano ang bawat segundo ng aksyon. Binuwag si Maderna sa tuloy-tuloy na presyon at eksaktong kombinasyon. Sa ika-6 na round, sunod-sunod na malalakas na suntok ni Serrano ang napabagsak kay Maderna. Sinubukan niyang makabawi, pero malaki na ang naging pinsala. Hindi. Pinagbukang madali ni Serrano ang dominasyon. Ang sumunod na boksingera, isang suntok lang ang kailangan. Si Ana Gabres ay isa sa pinakamahusay na boksingera sa mundo. Isang teknikal at malakas na kampiyon ng taga Costa Rica na may elite na kredensyal at knockout na suntok. Pero walang pakialam si Oxandia Castillo sa mga kredensyal na yon. I-report mo siya sa pulis! Ang upuan sa paa ay maaaring magdulot ng problema kapag nasobrahan. Si Castillo ay naging matapang sa pinakamagandang paraan. Naghagis ng mga suntok nang hindi iniintindi kung anong matatanggap niya kapalit. Naipatama niya ang malakas na suntok, iniwang walang malay, at nagulat si Gabriel Gabriels. Mataas. Ginulat ni Castillo ang mundo ng boxing. Ang susunod na laban ay nagtapat sa dalawang babaeng inaasahang gawin. Mismo yon. Dalawang boksinggera na ginugol ang kanilang mga karera sa pag-knockout na kanilang mga kalaban. Nang nagharap sila sa ring, nauwi ito sa 8 round na umiikot sa iisang simpleng tanong. Sino ang unang susuko?
Kontrolado ni Serrano ang distansya mula pa sa simula. Matapang si Bermudez, pero may hangganan ng tapang kapag kaharap mo ang bilis, timing, at lakas ni Serrano. Sa ikasiyam na round, nagpakawala si Serrano ng malakas na kombinasyon sa katawan, kaya napaluhod si Bermudez sa sakit. Kapag nagharap ang pinakamahusay na tumatapos ng laban sa boxing ng kababaihan at isa pang espesyalista sa knockout, ganito ang resulta. Pero ang susunod na kampeon, delikado rin. Si Natasha Ragosina ay kilala bilang Tigre ng Siberia. Hindi na mapagdedebatehan kung paano nakuha ng kampeon ng Ruso sa pinakamabigat na division ang titulong iyon. Nalaman ni Pamela London kung bakit. Sa loob ng 7 rounds, kontrolado ni Ragosina ang takbo ng laban. Pagkatapos sa ikawalong round, tumama si Rogozina ng eksakto, pinabagsak si Pamela na bumagsak sa lona. Dio. Tinapos ito ni Ragosina na eksakto. Tinapos ito ng sumunod na mandirigma sa timing. Nakilala si Jackie Buntan sa One Championship bilang isa sa pinakakapanapanabik na kickboxer sa kanilang roster. Ipinakita ng knockout na ito kung bakit nga ba. Ang footwork at timing ni Buntan ang naghanda ng perpektong huling sequence. Inaral niya ang galaw ni Martin at ginamit ito laban sa kanya. Halos hindi binigyan ni Buntan ng pagkakataon ng kanyang kalaban. Ang sumunod na babae ay mas lalo pang hindi nagbigay ng pagkakataon. Si Savannah Marshall ang pinakamalakas sumuntok na boxinggera sa kasaysayan ng boxing sa Britanya. Sa laban kay Femke Hermans, ipinamalas niya ang kanyang panganib. Sinugod agad ni Marshall si Hermans at pinilitang sagupaan na malinaw ang magiging resulta. Sinubukan ng Belgian gumamit ng galaw at anggulo, pero naubusan siya ng espasyo. Naipit ni Marshall si Hermans at tinama ng matinding kombinasyon, kaya siya ay agad natumba, hindi na kinailangan ng bilang. Isang pagkakataon lang kailangan ni Marshall. Isang suntok lang ang kailangan ng susunod na kampeon. Si Helena Merjanovic ay isa sa mga pinakamaraming parangal na kampeon sa pambabaeng boxing sa loob ng mahigit isang dekada. Walang awa siya laban kay Olivia Girula. Sa ikasiyam na round, tumama siya ng eksakto at bumagsak si Girula nang nakadapa sa lona. Hermans. Si Merjanovic ay walang awa at malamig. Ngunit ang sumunod na boxinggera ay nilubog ang kanyang kalaban sa ilalim ng walang humpay na presyon. Kilala si Zulina Muñoz sa presyon at lakas niya. Kay Vanessa Taborda, ipinakita niya ang dalawang iyon. Agresibo at walang awa si Muñoz mula simula. Nagpapakawala ng mabibigat na kombinasyon at hindi binigyan ng tiyempo si Taborda. Paano siya napabagsak sa lona? Sa ika-4 na round, tinamaan ni Muñoz si Taborda ng malakas na kanang hook, kaya bumagsak ito sa lona at napangiwi sa sakit. Kakagawa lang ni Muñoz na isa sa pinaka-eksplosibong pagtatapos sa pambabaeng boxing. Si Laila Ali ay may daladalang pinakakilalang apelyido sa mundo ng boxing.
Tinulungan ni Christy Martin na gawing isang sport na talagang kinahihiligan ng mga tao ang pambabaeng boxing. Nang sa wakas ay nagharap sila, para bang nagbanggaan ang nakaraan at ang hinaharap. Dumating si Martin para lumaban, pero mas malaki, malakas at mabilis si Ali. Paulit-ulit niyang kinorner si Martin. Tumama ng malalakas na kombinasyon, kaya napilit ang mag-survive ang veterana. Unang beses siyang lumuhod sa kanyang karera. Hindi tumigil si Martin, pero sa ika-4 na round, tuloy pa rin si Laila sa malalakas na kombinasyon. Huling pinaluhod ni Laila si Martin, at sa pagkakataong ito, napatingin si Martin sa kanyang sulok. Sapat na ang nakita niya. Ipinakita ni Ali ang hinaharap. Ngunit ang sumunod na boksingera ay agad sinimulan ng laban nang hindi nabibigyan ng panahon ang kalaban. Si Siniesa Estrada ay isa sa pinakamabilis sa women's boxing. Si Miranda Atkins ay may malaking oportunidad sa kanyang karera. Tumunog ang unang kampana, sumugod agad si Estrada, at bago pa man makabato ng suntok o makapwesto si Atkins sa laban, tapos na agad ito. Pitong segundo. Isa ito sa pinakamabilis na knockout sa kasaysayan ng pambabaeng boxing. Tinapos agad ni Estrada bago magsimula. Ngunit wala sa listahang ito ang katulad ng susunod na ipapakita. Si Ann Wolf siguro ang pinakamalakas sumuntok na babaeng boxinggero. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. 24 na panalo, 16 sa pamamagitan ng knockout sa panahon na bihira lang matapos ang laban sa women's boxing. Si Wanda Ward ay isang heavyweight, may taas na 1.85 metro at may nakakatakot na lakas. Ginamit ni Ward ang laki niya para ilayo si Wolf, pero nilusutan pa rin siya ni Wolf. Ilang segundo bago matapos ang unang round, tinamaan ni Ann Wolf si Ward ng malakas na kanang suntok sa panga, dahilan para mawalan siya ng malay bago pa bumagsak. Hindi niya nakita ang suntok, malakas talaga. Binigay ni Ann Wolf ang pinakamabangis na knockout dito. Hindi man pinakamabilis o pinaka-technical, pero siguradong pinakamarahas. Siya at marahil ay mananatiling ganoon. Ang boksinggerang may pinakamalakas na suntok sa kasaysayan ng sport na ito.